Ang industriya ng pagpoproseso ng karne sa Pilipinas ay isang malawak, dinamiko at patuloy na umuunlad na sektor na tumutugon sa pang-araw-araw na pangailangan ng milyon-milyong mamamayan sa buong kabuluhan ng bansa. Sa paglipas ng maraming dekada, ang mga Pilipino ay nasanay sa pagbili ng iba't ibang delatang pagkain para sa kanilang mabilisang almusal, tanghalian o hapunan dahil na rin sa dali ng paghahanda nito at sa mahabang panahon ng pagkakaimbak sa mga ordinaryong aparatur ng kusina nang hindi nasisira. Subalit sa pagpasok ng mga makabagong teknolohiya sa pagmamanufaktura at sa patuloy na pagbabago ng kakayahang pinansyal ng mga lokal na mamimili, ang mga malalaking kumpanya ng pagkain ay napilitang mag-isip ng mga makabagong estratehiya upang makalikha ng mga produktong mas abot kaya, ngunit hindi nagbabago ang kalidad at lasa na hinahanap ng masang Pilipino sa bawat oras. Dito pumapasok ang kwento ng isang natatanging produkto na bumasag sa nakasanayang kultura ng pamimiling ng delatang karne sa pamamagitan ng pag-alis sa tradisyonal na metal na packaging at paglilipat nito sa isang frozen na sistema na nakabalot lamang sa plastic na pouch. Ang produktong ito ay walang iba kundi ang CDO Haldi Corned Beef na ginawa ng kilalang korporasyon na Foodsphere Incorporated. Ang pagsisimula ng CDO Haldi Corned Beef ay hindi maaring ihiwalay sa makasaysayang pagunlad ng mismong kumpanyang Foodsphere Incorporated na opisyal na nagrehistro ng operasyon nito noong 25 ng Hunyo 1975. Ang ugat ng dambuhalang kumpanyang ito ay nagmula sa isang napakasimpleng backyard business o negosyong pambahay na itinayo sa loob ng isang maliit na kusina sa Valenzuela City. Ang tunay, lehitimo at nag-iisang may-ari na nagtatag ng sikat na tatak na ito ay si Corazon Dairoong, isang profesional at asensyadong dietitian na nakatapos na kanyang pag-aaral sa Far Eastern University. Noong panahong iyon, si Corazon Dairoong ay naghahanda lamang ng mga pagkaing baon para sa kanyang pamilya at mga kaibigan hanggang sa mapansin niya ang malaking potensyal ng paggawa ng mga naprosesong karneng tulad ng tosino, longganisa at siopaw upang madagdagan ang kita ng kanilang sambahayan. Kasama ang kanyang katuwang sa buhay na si Jose Ong na isang iginagalang na propesor ng siyensya sa Ateneo de Manila University, pinagsumikapan nilang palaguin ang maliit na operasyon sa pamamagitan ng paglalapat ng mga siyentipiko tamang pamamaraan ng preserbasyon ng pagkain. Ang pangalang CDO na nakasulat sa bawat pakete ng kanilang produkto ay hango mismo sa mga ilang unang titik ng pangalan ng matapang na babaeng nagtatag nito na si Corazon Dairoong. Ang nagpapatunay na ang kaalaman sa nutrisyon ay maaaring maging susi sa isang malawakang pambansang negosyo. Sa paglipas ng mga taon, ang maliit na pamilyang negosyo ay mabilis na lumawak hanggang sa opisyal itong naging isang ganap na korporasyon noong 1981 sa ilalim ng rehistradong pangalan na Foodsphere Incorporated upang formal na makipagsabayan sa mga malalaking multinational na kumpanya. Sa kanilang patuloy na pag-aaral sa gawin ng mga mamimili, napansin ng pamunuan ng kumpanya na marami sa mga pamilyang Pilipino ang nagnanais na kumain ng corned beef araw-araw. Ngunit hindi ito magawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga dilatang baka sa merkado. Dahil dito, binuo ng Foodsphere Incorporated ang konsepto ng CDO Haldi Corned Beef bilang isang stratehikong sagot sa pangailangan ito, kung saan ang pangunahing layunin ay maghandog ng masarap na ulam sa mas mababang halaga. Ang paglulunsad ng produktong ito ay nagmarka ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kumpanya dahil ito ang nagpakilala sa kanila bilang isang pioneer o naunguna sa kategorya ng mga frozen processed meats na abot kaya ng masang Pilipino. Isang malaking misteryo at madalas na paksa ng pagtataka para sa maraming ordinaryong konsumidor sa mga palengke kung bakit ang CDO Haldi Corned Beef ay hindi nilalagay sa tradisyonal na lata at sa halip ay nakabalot sa isang manipis ngunit napakatibay na plastic na pouch o roll pack at kailangang panatiling frozen sa lahat ng oras ng operasyon. Ang pangunahing dahilan sa likod ng kakaibang desisyong ito ay nakasandig sa usapin ng ekonomiya ng produksyon at ang pagnanais ng kumpanya na maibaba ng husto ang huling presyo ng produkto para sa mga mamimili. Ang pagmamanupaktura ng mga latang gawa sa bakal o aluminyo ay nangangailangan ng napakalaking gastusin dahil ang mga materyales na ito ay madalas na inaangkat pa mula sa ibang bansa at dumadaan sa mahabang proseso ng paghubog, pagselyo at pagprint na nagpapataas sa operational cost ng kumpanya. Sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na plastic na packaging, matagumpay na naalis ng Foodsphere Incorporated ang malaking bahagi ng gastusing ito, na naging dahilan upang ang CDO Haldi Corned Beef ay maibenta sa merkado sa halagang halos kalahati lamang ng presyo ng mga regular na dilatang corned beef. Ang plastic na material na ito ay mas madaling i-transport sa mga malalayong bayan, mas kaunti ang espasyong kinakain sa mga bodega at hindi nagdudulot ng panganib ng kalawang o pagkabugbog habang ibinabiyahe patungo sa mga malalayong lalawigan sa buong Pilipinas, kaya napapanatili ang kabuuang integridad ng pagkain.
Dahil ang plastic na pouch ay walang kakayahang sumailalim sa matinding init ng proseso ng thermal sterilization at commercial canning na karaniwang ginagawa sa mga dilatang pagkain upang patayin ang lahat ng uri ng mikrobyo, kinakailangan ng isang alternatibong paraan ng preserbasyon. Dito pumapasok ang teknolohiya ng cold chain management kung saan ang CDO Holiday Corned Beef ay agad na isinasailalim sa mabilis na pagpapalamig matapos ipak at kinakailangang manatili sa temperatura na 0 degrees Celsius o mas mababa pa hanggang sa makarating ito sa kusina ng mamimili. Ang pagpapanatili ng produkto sa loob ng freezer ay isang natural na paraan ng preserbasyon na pumipigil sa pagdami ng mga bakterya at iba pang microorganismo na maaaring magdulot ng pagkapanis o pagkasira ng karne. Mayroong napakalaking pagkakaiba ang CDO Holiday Corned Beef na nasa plastic kumpara sa traditional na CDO Corned Beef o CDO Carne Norte na nakalagay sa loob ng silyadong lata kung pag-uusapan ang kanilang formulasyon at paraan ng paggamit. Ang unang malinaw na pagkakaiba ay matatagpuan sa shelf life o tagal ng buhay ng produkto kapag nakaimbak sa bahay ng isang mamimili. Ang dilatang corned beef ay sumasailalim sa pressure cooking sa loob ng lata kaya maaari itong manatiling ligtas kainin sa loob ng ilang taon kahit nakalagay lamang sa isang ordinaryong cabinet o pantry na walang aircon. Ang CDO Holiday Corned Beef na nasa plastic ay mabilis na masisira sa loob lamang ng ilang oras kapag iniwan ito sa room temperature dahil wala itong proteksyon ng isang airtight metal can kaya naman obligado ang mga mamimili na ilagay ito agad sa freezer pagka-uwi galing palengke. Ang pangalawang pagkakaiba ay ang texture o ang anyo mismo ng karne pagkatapos itong lutuin sa kawali. Ang dilatang bersyon ay karaniwang binubuo ng mahabang hibla ng karne na may kasamang taba at kaunting solidong mantika. Samantalang ang bersyong frozen na plastic ay may mas pino, malambot at basag na gupit ng karne na may kasamang natural na katas na nagiging malapot sa sabaw kapag nainitan. Sa kabila ng malawakang tagumpay nito sa mga tauhan, sa mga tahanan at malilit na negosyo, ang Foodsphere Incorporated at ang kanilang mga sikat na produkto ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya, legal na usapin at mga pampublikong abiso na naging hamon sa kanilang operasyon. Noong Enero 2024, ang kumpanya ay gumawa ng isang malaking ingay sa industriya matapos maglabas ng isang opisyal na pampublikong pahayag ukol sa pansamantalang pagtatanggal ng halal logo sa kanilang mga frozen at canned meat products na dating sertipikado ng Ulama Conference of the Philippines o UCOP. Ang kusang loob na desisyong ito ng pamunuan ay ginawa upang magkaroon ng sapat na espasyo at panahon para sa isang masusing re-evaluation o muling pagsusuri sa kanilang mga operational procedures kasama ang Alliance for Halal Integrity in the Philippines o AHIP. Bagamat mabilis na nilinaw ng kumpanya ng kanilang ilang piling dilatang produkto ay nananatiling may valid o aktibong sertipikasyon mula sa Prime Certification and Inspection Asia Pacific Incorporated, ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang talakayan at pag-aalala sa komunidad ng mga mamimiling Muslim sa bansa. Bukod sa usapin ng halal certification, ang Foodsphere Incorporated ay nakaharap din sa isang regulatoryong hamon noong taong 2020 na kinasangkutan ng isa sa kanilang mga kilalang produkto sa ilalim ng kaparehong kategorya. Ang Bingo Corned Beef Tipid Pack na isang kapatid na produkto ng Holiday Corned Beef ay pansamantalang naisama sa listahan ng FDA Advisory dahil sa mga issue ng may kinalaman sa tamang rehistrasyon at dokumentasyon ng pagkain. Nakipagtulungan ng kumpanya sa National Meat Inspection Service o NMIS upang isumite ang lahat ng kinakailangang pagsusuri at nakuha ang opisyal na registration number. Dahil dito, nagpalabas ang pamahalaan ng FDA Advisory upang formal na bawiin ang naunang babala at linawin na ang produkto ay ligtas at rehistrado. Isang mas malubhang suliranin na patuloy na nagpapahirap sa tatak ng CDO at nagdudulot ng panganib sa mga mamimili ang talamak na paglaganap ng peking produkto at illegal na repacking sa iba't ibang palengke at online platforms sa Pilipinas. Noong Nobyembre 2024, ang Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng kanilang Consumer Care Division ay nagpalabas ng isang seryosong babala sa publiko laban sa pagbili ng mga peking bersyon ng mga kilalang produkto ng Foodsphere Incorporated tulad ng Highlands Corned Beef at iba pang mga katulad itong frozen lines. Ayon sa malalim na pagsisiyasat ng mga otoridad, may mga masamang elemento na bumibili ng mga may mababang kalidad na karne mula sa mga hindi rehistradong katayan at pagkatapos ay binabalot ang mga ito gamit ang peking etiketa na pinalalabas na gawa ng sikat na kumpanyang CDO. Upang maprotektahan ang mga tao, nagbigay ang DTI ng mga tiyak at madaling makikitang gabay tulad ng pagsusuri sa beaded body ng lata, ang pagkakaroon ng coated paper label na may kalidad na gintong tinta at ang tamang pagkakasunod-sunod ng consume before date at patch code na nakatatak sa pakete. Ang pagbili ng mga peking produkto ng karaniwang ibinebenta sa mas mababang halaga sa mga hindi otorisadong online resellers o mga sidewalk vendors ay nagdudulot ng isang napakalaking banta sa kalusugan ng pamilyang Pilipino dahil ang mga karne ito ay hindi dumaan sa tamang inspeksyon ng Food and Drug Administration at maaaring kontaminado ng mga mapanganib na bakterya. Sa kabila ng mabibigat na hamong ito na kinabibilangan ng mga peking kakumpetensya at mga isyu sa regulasyon, ang CDO Holiday Corned Beef ay nagpapakita ng isang kahangahang katatagan at patuloy nagtatala ng mataas na benta sa pambansang merkado ng Pilipinas. Ang produktong ito ay naging isang napakahalagang haligi para sa mga maliliit na negosyong pangkabuhayan tulad ng mga lokal na karinderya,
turo-turo at mga kainang nagbebenta ng almusal o mga sikat na silog meals sa gabi na hinahanap-hanap ng mga manggagawa. Dahil sa napakababang kapital o puhunan na kinakailangan upang mabilang bersyong naka-plastic, ang mga maliliit na negosyante ay nakakakuha ng mas mataas na profit margin o kita kumpara sa kung gagamit ng mga nakadilatang karne na mas mahal ang bawat gramo ng timbang. Ang malawak na network ng distribusyon ng Foodsphere Incorporated na umaabot mula sa mga simpleng talipapa hanggang sa pinakamalalaking modernong supermarket ay nagpapakita ng estratehiya ng abot kayang frozen meat ay nananatiling epektibo, may mataas na demand at patuloy na tinatangkilik ng milyon-milyong Pilipino sa modernong panahon ng ating ekonomiya.